Network Entertainment. Ganito kasi yan. Ano yun? Lance, ano yung pinaka-latest na narinig mo sa balita? Parang ako dapat ang tatanong niya na. No, kasi you are Oh. the journalist in the both of us. So I feel like if there's anyone who should know this, Ako it's dapat. you. So, just to give you a rundown. Wow! Huy! Pero kung hindi man kayo updated, maraming hearings ngayon sa Congress, Oo. sa House of Representatives and Senate. So sa Senate, nandyan yung hearings sa POGO. So Yeah. ay Alice Go, alam naman natin yan. Is it go or go? Actually, Go. Go. Pero ang preferred na tawag ng mga legislators natin is si Go Wapping. Oo nga. And then, sa House naman, may tinatawag tayong Quad Committee. Oo. So parang, let's say Avenger siya ng mga committee sa Avengers. House. Kasi combined power Oo. siya to investigate not just yung sa POGO, but yung mga nangyari ng drug war and the Oo. crimes committed under the Duterte administration May mga bali-balita na nga rin din ako naririnig. na ano. Kasi, alam ko, tapos na yung sa budget hearings, no? Okay na yung ongoing sa- pa, or pero hindi pa tapos na sa tapos? Congress. Pero yung sa Office of the President, mabilis lang. Oo. Pero sa OVP, yun yung tumagal. Oo. Kasi ang ano niyan, si Sara Duterte, and Yung even may yung staff libro. niya, ano? Di ba yung may libro pa? Si isang kaibigan. Pero yung latest sa kanya is, pinaghintay niya supposedly yung plenary ng House. Oo. Mga 2 araw, 3 araw, ganyan. Bakit? Para umattend, para mabigyan ng pagkakataon na i-defend yung budget niya daw. Oh. Hindi sumipot si ate. Alam mo kung nasan? Nasaan? Nasa beach. Ay! Calaguas. Ay! I love it. Ang lakas ni, Oo. naka-VL. Dinidispute niya yon na parang fake news daw. Pero may lumabas na police report. Na Na? parang nagpo-prove na she was in this beach nung days na Oo. kailangan siya sa house. And yun, speaking of Sarah, marami siyang issue. Oo nga. Naririnig ko nga yung sa impeachment. Ano yung nabalita mo ba dyan? Yung parang, yun na nga, yung parang there's possibility of impeachment. Yes. And I just don't know who's gonna file it. Yes. Tsaka alam ko yung bumisita Oh. siya kay Lenny. Ayan. Very, very bugs-bugs. Parang super weird. Oo. Since parang, At saka yung hindi na sila friends. Ni President. Yes. So parang very woman of the hour ngayon. Si Oo. Shemenet, si VP natin. Oo. And eto pa yung pinakang nabalitaan ko kay Ano? Jacob. Since as of October 1, so day 1 Ano? ngayon ng filing ng Certificate of Sino ang mga Candidacies. nag-file? At yun, nag-file na nga sina Wilbert Lee, ganyan. Pero ito, lumabas din kasi yung survey Actually, ng si Pulse Wilbert Asia. D, super new name siya to me. Parang Yes. hindi ako familiar Siya sa yung kanya. una. Pero ito, sabihin ko sa'yo, yung top 6 muna na nag-rank sa Pulse Asia Senatorial Survey. Okay, go. Number 1, Erwin Tulfo. Interesting. Wait lang. We already have one, di ba? Who's Si Rafi. si Rafi. Tas kapatid niya, Si si Erwin. Erwin. Ito yung number 2 sa survey. Okay. Ben Tulfo. So, makakompleto na silang tatlo. Hindi pa natin alam, but according to the Like, I mean, survey, if the survey will be accurate, makakompleto silang tatlong magkakapatid. yes, the Tulfo brothers. Interesting. Eto pa, Tito Soto, Itbulaga. Okay. Pia Cayetano. Oo. Okay. Well, yung brother niya nasa Senate na. Oo. Na nagpagsuntukan kay Mig Subiri. Yun ang Mixubiri ba? Yes. Okay. Ano ba suntukan? Hindi ba this is because of the Binay issue, yung sa Makati? Yes. See, I'm Updated. well-versed. Yes. And then, nung lima, Bongo. Okay. Pang-anim, Duterte, Digong. Okay. Ito, pang-pito speaking, Abi Binay. Oh. Yes, mataas siya. Nagpalit silang magkapatid kasi I saw na parang pinipirmahan ni Jojo Binay yung sa una na resolution ni Nancy. Oo. So Nancy will be running for Makati and then Abby will be running for the Senate. Pero yung asawa ni Abi is running also for Makati. Mayor? Yes. So, fight. What? Fight. Yes, so ganun pang eksena. Number Ba't 8, may gulo sa pamilya din nila? Bong Revilla. Kala mo, Bong Navarro. Sabi ko, Bong. Number 9, Ping Lacson. Okay. 10, Manny. Okay. Balik na naman. 11, Aimee. Okay. 12, Bato. Ew. Pero napaisip ako kung pumasok si Manny and si Ping na 12, the chances, ano kaya chances ni Lenny if umabot siya sa, Mataas, feeling ko.
Really. Pero si Lenny, balita din, Naga Mayor Tatakbo na. ng Naga. Yes. And then 13, Lito Lapid. And then 14. 14, Gringo Nasan. So sila yung Magic Oo. 12 ngayon. So, sino ang first na nasa opposition with the highest Okay. winnability? So at number, nawala. I think 16. 16 ay si Kiko. Kiko Pangilinan. Tapos the next is Bamna, around Oo. 20? Basta malayo Yeah, na. 20. So, yes, good Let's luck na lang see. sa ating lahat. Okay. Hello to everyone all over the world. Andito naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan, bardagulan, na kaunting usapan tungkol sa politics. Ito pa rin ang Ganito kasi yan. Powered by the Pod Network. At kasama nyo pa rin ang striving scholar ng Rizal na laging updated sa mga ganap, mapachismis man yan o national news. Ako lang to, si Lance Arevada. At ako pa rin inyong podcaster by day, kaming Atenista by night. Nang papatunayan today na excuse me, may social awareness po ako. It's your boy Jacob. Yes, and ito ang una nating iteration ng ating bakit. Okay, so sabihin natin, Lance, bakit? Bakit? Kasi, parang in conceptualizing season 7. Wow! Naisip namin na, Mr. Producer. Mr. Producer, na parang may parang marami tayong bakit na hindi nasasagot. Bakit ganito? Bakit ganyan? So, tinatry natin Bakit hindi ka na mahal? Emmy! But more than yung conversations natin sa love and relationships, gusto rin nating tanungin at subukan sagutin yung mga bakit na very relevant, very Oo. connected sa mga nangyayari sa lipunan Tama. natin ngayon. Pero bago yan, Jacob, may balita may bakit din tayo na gustong sagutin. Oo. Yung tipong, bakit ganyan Oo, ka? bakit ganyan? bakit ganun tayo, di ba? Oo. Kasi recently, nakakuha kami ng maraming responses Yes. from the recent episode with Elijah. our favorite, Elijah Canlas. It was very, very mixed. A lot of good things, a lot of bad things, a lot of constructive things. And we just wanted to say na parang that wasn't really our best performance. Yes. We really, we admit it. Yes. And thank you so much din sa mga Mm-mm. responses nyo. Na-feel, in a sense, kahit negative man or constructive yan, na-feel namin na may nakikinig sa amin. Oo, andyan pa pala kayo. Thank you. Oo, sorry, kahit ganun yung makukuha namin sa inyo. Pero, Na-validate. na-validate. Thank you so much sa mga responses nyo. It helps us to be better. Especially na we have our good days, we have our bad days. That was certainly one of our bad days. Mm-mm. And dahil nakikinig kayo sa amin, nakikinig din kami sa inyo. That's why we strive to Yeah. become better. Ang And gusto lang po namin sabihin, GKY lessons. yes, tama naman. At dahil nakikinig din ng Yeah. GKY, may mga papasalamatan din Oo. tayo. Dahil may mga lumapit sa atin and yun, mga kaibigan and even Oo. podmate na talaga namang very supportive of us. So, Oo. sino muna yung usa, Jacob? Si Cloudy Bazookas or si Joyce Yeah. Malagrito. Thank you so much. Thank you po. Nag-comment siya dun sa underrated Oo, podcast. dun sa na yun. underrated pods. Oo. Oh, thank you so much po. And also, yung kaibigan ko, si RJ. Very haba no? Oo, Nung thank comments you. niya. Thank you po, Mr. RJ. 1, 2, 3. Thank you so much. 1, 2, 3. Thank you so much. Okay, yes. Ayun. At because GKY listens, GKY also talks. Yes. At ang pag-uusapan nga natin ngayon, as of today's recording, Oo, this is day 1 Day 1. of the filing for certificate of candidacies on the 2020. Grabe naging news. 2025 elections. O, diba? O, diba? And mahalagang pag-usapan natin kung ano ba nangyayari, sino ba yung tatakbo, at bakit nga ba kailangan nating malaman to? Oo nga. Bakit balance? So, for this episode, ang gagawin namin ni Jacob, ilalapag namin sa iyo yung mga pangalan ng mga expected na kakandidato. Nag-declare na hindi natin alam by this time na na-air to, nakapag-file na, or baka may habol pa. Tingnan natin. Hanggang kailan ba ang filing? Hanggang October 8 ata. October 1 to 8 or 7. Ay, nako, Lance. Pero start siya ng October 1. Yeah. So, yon, gusto namin din isa-isahin para malaman natin, magkaalaman tayo sino ba yung mga yan. So, Jacob, sino ba yung mga na-assignment natin? Wow! Ako talagang uunahin mo, Lance. Talaga? Pero, syempre, recently, isa din sa mga unang nag-announce nila ng kanilang slate ay ang
administration. Yes. Under the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ano meron sa kanila, be? So, nag-announce sila ng mga unang names and dinagdagan din siya ni the sister of the president, si Aimee, ng mga additional names. Pero, sige mamaya ko na iaano yung pero. Ang mga kasama sa listahan ay Sino ba yan? Interior Secretary, DILG, Benhur Abalos. Makati Mayor, Abby Binay. Lusot siya. Si Mayor din. Oo. Ang kapatid naman ni Alan Peter na si Pia. Na nandun din sa pinag-usapan natin. Oo. Former Senator Ping Lacson. Ang former presidential candidate din. Ay, eto, action star. Laban na laban. Lito Lapid nagbabalik sa Senado. Tama. Sino pa? Bakit? I mean, naalala ko lang si Lito Lapid kasi sa Batang Quiapo eh. Well, nasa Batang Quiapo ba siya? Yes, kaano niya si Lorna Tolentino. Siya yung kasama ni nasa Natanggol. probinsyano lang Nasa siya. probinsyano siya. Bago siya tumakbo noong 2019, namatay siya doon. Namatay siya. Tapos ngayong 2024, at ngayon, nandun ulit siya sa Batang Quiapo. Baka mamamatay din siya. Oo, abangan na natin yung pagtatapos ng karakter niya, ng kanyang episode arc. Tapos nandyan din syempre, ang sister ng president, si Aimee Marcos. Si Madam. Tsaka ang ating boxing champ, Manny Pacquiao. Former candidate. Oo. At tsaka andito na, si Bong Revilla. Tangina, tatakbo na naman to. Oo. Alam mo ba, yung Ready si ka Bong... na ba magbudots? Try mo. Sample. Ayoko nga. Ayoko. Madadagdagan yung bashing sa atin. Etong si Bong, ang dami niyang tarpaulin sa amin. Bakit? Pinopromote niya dati yung show niya, yung kaya ni yung Mrs. Mr. Something na 7. Yung something ni Mr. Something ni Mrs. Kaya ni Mr. Kaya ni something like that. Oo. Pero syempre nakangandidato siya. Oo nga. Pero ngayon, talamak yung ad niya sa TV. Parang I was watching the other day, Himala nag-TV. Medyo informative yung commercial niya. Ano Hindi na siya sumasayaw? Hindi na lang siya sumasayaw. Palakpakan natin si Bong Revilla. Palak. Doing something different. Pero, Diyos ko naman, ang inaano niya yung mga batas na napasa niya daw. Tulad ng? Expanded centenarians. No? Tanda ko yun eh. Yung 80, kapag 85, umabot 90. ka na ng 80, 90, 100, may incentive ka, tsaka may pakik. Siya daw ang di wow, sige, Bong Revilla. Sinong umaabot? Meron naman, pero sino pa? Siyempre, Itbulaga nga, former Senate President Tito Soto. Ay, ito, MMDA, sinasayawan to. Sino? Francis Tolentino. Siya na naman. O, sino pa? Re-electionist. ACT-CIS representative. Bubuoy nilang magkakapatid, Erwin Tulfo. Number 1. At saka ang House Deputy Speaker. Para pamalit sa nanay. Kompleto, may pair pa rin sila. Camille Villar. Yan doon. 12 to, no? 12. Ano masasabi mo sa mga sinayong pangalan? Mga listahan sila. Listahan ng mga interesting people na what's your own take? Okay. Mr. Q&A. Hindi pa po ako handang mabash, pero may listahan na po ako ng mga hindi ko isasali. Tama naman, di ba? Pero, I mean, I feel like these are people with the same names. And ako kasi, as someone na when choosing, it's not really what you promise, but what you've done throughout the time. Oo. Kasi, ano bang ginawa mo in the last 6 years? Nagbudots. Kasi, kung 6 na taon kang nasa Senado, tas wala naman kaming napala mula sa'yo, ba't ka namin ibabalik? Tama. So, kung sa 6 na taon, may napatunayan ka naman, edi, you earn my vote. I choose you. Pero kung wala, anong gagawin ko sa'yo? Bakit Tama. kita pipiliin ulit? Ay, hindi din man kita pinili back then. tama. So, ba't kita pipiliin ngayon? Pero, in fairness naman, there's some names na promising na tipong, well, Sino? may isa pala. Isa lang. Sino? Si Abby Binay. Actually. Oo, in fairness sa kanya. No bashing po. Siya Pero yung sa Abby tipong Binay lang willing ako. to consider. Totoo naman. Pero eto sa akin. Ano? Ano ulit yung pangalan ng slate nila, Jacob? Ang pangalan ng slate nila ay Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ulitin mo ulit.
Louder. Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So, Bagong Pilipinas, bakit puro lumang mukha ang mga Oo. nandyan? Parang sila pa rin yung nakita ko noong 2016, 2016, 2019, 2019. 2022. For example, Jacob, ha? Oh. Yung iba dyan, may magkakapatid na sa, Oo, si Cayetano. Cayetano. Si Binay, pinalitan lang yung kapatid. Si Villar. Ito si Oo. Camille Villar, grabe to. Kasi, isipin nyo ha, una dyan yung tatay, si Manny. Oo, si Tumakbo. Manny. Nag-Senate President din. Sumunod yung asawa. Si Cynthia. Si Cynthia na mukhang lupa. Na mahilig sa research. Oo. Yung pangatlo. Na mahilig din sa bigas. Sino yung pangatlo? Si Mark. Tahimik lang. Tahimik lang. Na ano niya yung Quezon City mula sa Maynila ng ilang minutes? 30 minutes. Diba? Tapos ngayon, yung pang-apat ng Villar sa Senado. Si Camille. Si Camille yung sa, diba? Sa All TV. Oo, at ang kanyang tagline ay bagong boses, bagong bukas. Like, ate! Wait lang, te. Bakit bagong boses? Sure ka na dyan? Final? Final na po. Diba? Parang very, very, sila. Wait, meron pa dito. Ito si Pacquiao, tsaka si Lacson. Mga ang ironic nila. Kasi? Tumakbo sila sa pagka-presidente. Lottie Marie sila. Sino yung nanalo nung presidential elections? Pwedeng ma-recall mo kasi. Si Marcos. Sino yung, kaninong administration tong nasa under nilang state? Bagong Pilipinas. Oo nga. Sinong presidente to? Marcos. Parang, ang ironic, nakalaban mo si Marcos noong 2022. Tapos may naman siya. Gusto niya daw niyang unity. Unify niya ang mga magkakalaban. Di ba sabi niya din naman nung election na parang willing daw siyang mag-offer ng cabinet position sa mga kalaban niya. Oo, pero parang it's very politician trapo core na magkakalaban kayo, tapos ngayon magkakampi kayo. Example, alam mo, ganyan din naman yan. Dati magkakampi kayo, tapos ngayon, 6 years later, 2 elections later, magkalaban na kayo. Totoo. Tingnan mo, si Villar tumakbo under Pinoy slate noong 2013. Totoo ba? Yeah, Okay. chinek ko nung Si isang araw. Si Cynthia. Tapos ngayon, na siya? Sa kabila. So mga, butterflies. They're very butterflies. Like, kunwari, Subiri ran under Pinoy slate. Tapos parang guest candidate na siya ngayon sa... Yeah. Pero balita ko, Jacob, sa mga pangalang sinabi mo nito, may biglang nag-force eviction. Oo. Sino ba yan? Si Aimee umalis daw. Bakit? Kasi para daw sa kanyang mga allies, gusto niya maging tunay na kaibigan. So, eto for reference So, parang namimili siya ng si Aimee kasi, siya, di ba Marcos yung president natin? Marcos si ate mo. Pero parang they're not in good terms daw. Yeah. Yeah. Hindi daw siya pumupunta sa, mamaya tayo sa besties. Pero parang, si Aimee daw, hindi siya pumupunta sa mga Sunday gatherings sa mga Marcoses. Ay. And like, parang may rivalry na daw kasi talaga sila ng kapatid niya si Bongbong. Parang even nung time ng tatay, parang si Aimee naman daw talaga yung ginugroom na maging successor. Bakit? Kasi medyo Mr. Lesson, bago yung SK, we have what we call the Kabataang Barangay. And then the national chairman of it is not Bongbong. It's Aimee. So, yung ganong aspect ng tas parang kaya very hiwalay sila. Parang it traces back to that. Pero ito na nga, Jacob, since sasabi mo yung mga kaibigan ni Aimee, papakilala ko naman sa'yo, yung nasa team kasamaan. Sino ba yan? Well, alam din naman natin ngayon yung bungguan ni Marcos at ni Shemenet. At sa kampo ni Shemenet, ni Sara Duterte, artist yung mga Duterte. She is the opposition. Considerably. Sabi nila, but I don't think they are the legitimate opposition because parang nag-aaway lang sila for power. Pero are they really the opposition? I don't know. Anyway, eto, may 3 lang silang pangalan mula sa PDP. So, ito yung party ni Duterte. So, si Bongo, si Bato. Eto, very, very promising. Tingin ko mananalo to eh. Sino? Tingin ko dapat iboto natin siya. Sino? Si Philip Salvador. What? Tatakbo siya. Wait, what is his position in Duterte's cabinet again? Wala. Alalay ni Bongo.
wasn't he part of the administration? No. He's just one of the celebrity friends. Parang notable kasi yung name niya for me as part of the Duterte Oo. admin eh. Ang tagline ni Philip Salvador, Mr. Epektibo. Ipe. So like, kuya, lolo, tito, ano ba? May Bong Ay. Revilla na tayo eh. Ito Philip Salvador, handang ibigay ang buhay kay President Duterte. Oh. So, anong mapapala natin kay Philip Salvador? Interesting. Anong mapapala? Tingin mo? Malay mo, siya, supporter siya of the arts, culture. Mag- More support to our entertainment industry. Kailangan natin ng dagdag na aktor sa Senado. Oo. May Robin Padilla na. Oo. Bong Revilla pa. Lito Lapid. May Manny Pacquiao pa. Manny Pacquiao pa. Siyempre, kailangan natin Philip Salvador. Perfect. Perfect. I love the lineup. Pero, medyo showbiz Pero yung mga, ni Chris, yung mga naling sa kanya, puro politics, no? Oo. Oh. Isang hulmahan. Oh, yung tatay ni Bimbi, nasa San Juan. Yung isa pa, di ba naling yung siya kay si, Robin? oo. Oh, Robin, sino pa? Tapos si Mark, Oh my God, hindi. Si si recent. Alcala. Alcala. Si Mark, sino Mark? Yung recent. Yung kaka-break, yung binake niya. Si Leviste. Mark Leviste. School? Tama na. Ano po natin? Yung showbiz po, pati politics. Bukod yan, di ba? Malay mo, Lance, pwede ka pa. Shoot, ate. As a showbiz personality. Showbiz person. Abangan nyo po. Ay, tatapatan mo si sabi niya? Si Senado 2050. Tatapatan niya ni Lance Arevada. Tatakbong bilang senador in 16 Oh my God, God. Ano ang minimum para maging senador, Lance? 35 ata. 35? O 40. Ano na lang? 12 years na lang, Lance. So, tate, tama. Ay, hindi, 18. Pwede pa. Sige. Tama. I mean, nakakapagod po, no? Na Oo. very, very, kayo. Tapos, pare-pare sa pangalan. Oo, mali mo sa susunod, Coco Martin na yan. Oo, nga nakita mo yung sa Actually, picture nauto ako doon Nung una Mm. sabi ko, seryoso ba to? na. Diba? Parang nakita ko sa Twitter, Coco Martin, tatakbo. Oo. Tapos, Biglang TikTok lang naman Oo. pala. buti naman. Kinabahan ako ng konti. Pero diba, si Ding Dong. Si Parang, Ding Dong diba, nasa survey. Pero parang wala tang balak. Pero alam ko, di ba nag-National Youth Commission, siya? Oo. Chair. Tsaka close sila ni Person. Bam. Oo. Pero parang wala ata siyang balak. Buti naman. I don't think. Si Parang Vice. masaya na siyang magpa-services. Tsaka mag-The Voice. Si Vice. Si Vice, busy na si Meme. Ang dami nang May ganap nagpapatakbo ni sa kanya kasi Sino? sabi nung mga M&M sa Twitter, since mga Winability. artista naman tayo mga tumatakbo, di magpatakbo tayo ng ate. Pero parang, So, tatapatan ba natin yung ganon? parang tanda ko si Dolphy nga daw. Oo. Tumakbo. Oo. I mean, pinapatakbo siya. Tapos may sinabi siya na parang Commi- something about, Ano hindi din naman siya, wala na namang mapapala sa kanya. Tama. Wala din naman siyang gagawin sa Senado. Anong gagawin niya doon? O, diba? Tsaka I think, alam din kasi, like, kunwari si Meme, kahit naman may political science background siya, I think she knows na kung ano yung limits ng kaya niyang gawin. Kumbaga, may clout sila, Oo. pero they use it for their own Oo. niche. Yung Hindi tipong yung- hindi naman sila na, dahil alam lang nila na kaya nilang manalo, tatakbo na sila. Yes, tama. May point. Sino pa ba yung mga nasa assignment mo, Jacob, para sa Wow, pag-research? assignment. Assignment. Ano ba to? Siyempre, ang ating mga bias, si Kiko at si Oy, Bam. hindi ko bias. Joke lang. Ay, sige. No, pero si Kiko at si Bam. Oo, si Kiko at si Bam. Nagbabalik si Bam. At nagbabalik din si Kiko. Oh, nagbabalik si Bam Aquino. Welcome, Bam Aquino. Oy, hindi ako yon. Uy, medyo hamig mo kaya si Bam. Actually, sabi din naman ni Meme Vice nung Pero may mas kilala ako, mas hawig ni Bam. Oo, maraming mga kamukha si Bam. Oo, yung aking isang friend. Yes. Pero, di ba, parang dapat sila tatlo. Checky Bam Oo, yan. Checky Bam. Ano Pero nangyari kay Che? si Chel, hindi na siya tatakbo for Senate. Initially, yung plan niya talaga is tumakbo for Senate, di ba? Oo. But instead, he will be running as a party list nominee, the first nominee of Akbayan Party Yes. List. Kasi nag-oath taking na siya last week. Tapos, Oh,
'Diba? Alam Oo. ko yon. Pero kasi parang ang reason daw ni Chel, masikip na kasi yung Senate. Oo. Tsaka parang in terms of winnability, I feel like the chances of winning a party list spot is better Yes. than winning a Senate spot. Kasi I feel like his numbers last time, anong numbers niya last time? Mababa si Chel even ngayon. Yeah. Pero I know, nag-improve na yung numbers niya last time eh. I mean, out of 24, I feel like out Oh. of 12, he was like, tama, mga 19. Ito beha, ito sa Pulse Asia, 7 lang yung nakuha niya. Alam mo sino nasa taas niya? Sino? Philip Salvador. O, di ba? Mas mataas pa yung ranking ni Philip Salvador kaysa kay Chel Jokno. Oo. So, Pero ang wonder ko kasi dyan, 12 na nga pagpipilian mo. Ano nangyari sa 15 million na bumoto kay Lenny? Well, Ano nangyari, mga te? Ba't di natin binoto? sino ba? Si ba't hindi natin let's put our bets on Chel, Kiko, I mean, and Bam. this This election. time, I mean, we've shown our powers, our capacity to bring out 15 million. Yes. So, I mean, that 15 million got us Risa also. I mean, more than that. Pero, I mean, if we can do it, malay mo, kaya. Kasi, I feel like being chosen in a 12 is more easier than being chosen for 1. Yes. Pero kasi parang yung problem dyan, politically realistic, is that kahit sabihin mong 12 pipiliin mo, kung yung mga pangalan ng mga kakalaban mo, familiarity. And yung may 15 million tayo, pero tayo yung 31, 32 million. Sino mang mga pinili nila? Oo nga. Diba? Parang, I think, since meron ng base na 15 million, I think it's very realistic and a very strategic move for Chel yung pagbaba niya sa party list. Oo. Not necessarily pagbaba na parang he holds himself in a more minor position, pero a seat in Congress is a seat in Congress. He has the platform, the power, the position to legislate bills and push forward his agenda without necessarily having to compete with these big names na baka mahirapan siya. And that's how what also helped Risa got her Senate seat. Akbayan na mo parang, na si Risa eh. Yeah, it took her years, or parang it took her several times to be Akbayan nominee before she got, and she lost 3 times. Actually, yung kay Risa nga daw, miracle nga daw kung tutuusin yun eh. Parang there's no one in Philippine politics that earned a Senate seat in their third try. Oo. Parang himala yun. So, kay Chel, well, hindi man sinasabing duda tayo kay Chel, pero like, mas tama yung move for me. Kasi like si Risa, despite it being her third try, there were a lot of parang appearances, parang medyo na-put yung name niya out there because of being a party list. Yeah, and because of the party list, being a party list nominee, or being an Akbayan, being the representative of Akbayan. So, I feel like despite it being the third, parang ang laki ding push nun. And I feel na parang in comparison to Chel, parang there wasn't really that much push in the last 3 years in comparison to Risa during her time. Anong tingin mo naman, Be, kay Kiko at Bam? Do you think kaya nila? Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank you. Yay. Please, we need money. I mean, let's be honest, what they put out there is getting mixed reviews. Honestly. Yeah, but I mean, if we have a starting base din naman, I feel like there's the possibility, but I wouldn't say like I'm putting 100% of my bets that they'll make it. Totoo. Parang ano kasi, parang para lang siyang wala akong maisip na analogy, pero malaking pangalan ang Pangilinan and Aquino. Kiko is someone na nakilala na even before Aquino time. Yeah. I mean, may ganong na parang kilala na siyang household brand and vice president, tumakbo na. Si Bam, well, nakilala din siya nung 2010s,
pero he's an Aquino, so Yeah. that's it for them. And it kind of affected Oh, the propaganda against the Aquinos. Kind of yes. affect. Pero he's still an Aquino. Yeah. So, parang may laban siya, kumbaga. Yeah. Well, Jokno is a Jokno also. Pero parang in the more recent brands, the brands that stick, yung pangalan na maririnig mo, mas may laban si Kiko at si Bam. Yeah. Although, tama ka, hindi ko rin 100% sure na isa o dalawa sa kanila yung makakapasok. Yeah. I'm hoping both though. Oo, boto Like natin in sila. a very optimistic light, I hope both. Pero in a realistic light, I'm not 100% sure. Kasi si Risa nga, di ba, mag-isa. Yeah. 8 diretso, 0. Oo. So, the chances are, if you want to win, parang try to find more ways than the Senate. Like yeah. what Chel did. And si ano din naman, si Risa, I feel like what worked in Risa's charm is going beyond just relying on the pink movement. Kasi we noticed din na parang Risa had went to different towns on her own. Yes, Na and may parang partnerships. she had her own schedules of her own beyond those of Lenny's and the movement's initiatives. So Tama. parang she didn't just put her eggs on one basket. Wow. But she allowed herself to spread herself wherever. Tama And I naman. feel like, if you remember this, parang Risa was criticized one time. Di ba parang may truck, tas may mukha niya? May mukha niya. Siyempre, cancel na naman Oo, siya. na-cancel siya because parang hindi natin dapat ginagawa Epal. yan, ang epal niyan. But let's be honest, it also helped her name stick around. Oh. I mean, Gets. Kasi, and it's also nice kasi you know that the people you elect are doing something. oo. Parang, let's go down our ivory towers. Oo. You can't elect someone if you're just very purist. Yeah. You need, parang, sinubukan na natin yan eh. 2022, di ba? Radical Oo. magmahalan all. Ano nang napala natin? Well, we Yeah. got the 15 million, but did we win? No. Oo. Tsaka in addition to that, yung nangyari, yung ano din kasi is, okay, wag maging epal, ganyan. Oh. Pero, let's be honest, after we elect people, we want to see that they're doing something. And how will we know that? Tatahitahimik na lang sa 6 years na yun? So, it's also Risa showing what she does or showing her force, what her capacities are. So, I think we should give her cut her some slack and yeah. Well, frowned upon sa atin yung mga mukha ng mga politiko ngayon. Lalo si Oo. Bong Revilla at si Camille Villar at si Bongo. Let's face it. There's one thing to there's one thing to overdo it, and there's one thing also na you're also informing people of what you do. Or yun nga. So parang sa akin, nandun yung pagiging epal ng mga politikong to. But minsan kailangan mong maging epal in a good way, in a Oo. more strategic way. Kasi hindi lang din naman tayo nag-uusap sa SOCMED eh. Parang if punta ka sa kalye, punta ka sa palengke, punta ka sa mga TODA, terminal, ganyan, paano ka maalala ng mga tao? Oo. Paano nila mabibuild yung trust and standing mo for them to trust you or to choose you? Kahit sabihin mo sa 12 yan. Well, alam ng mga politiko ngayon na the best way to do that is magpakita ng muka kahit nakakairita sila. Nangyari ba yun? Oo. Tried and tested a lot of times. And I think it's high time na parang in that way, yung parang talagang ground war, Yeah. kung tutuusin. That's something na I think our bets should be doing rather than just arguing in Twitter. Diba? Oo. And speaking of strategic options, Yeah. may bago din na coalition na binuo na parang ito naman yung strategic point for them, Jacob. Oh. Ito yung sa Makabayan Block. Do you know Oh. Makabayan Block? No. Oh. Not really familiar. But are you familiar of Raul Kabataan, Oo, Gabriela, yeah. ACT Teachers? I mean, nakakuha kami ng emails from them. So, yung parang so in Congress, di ba, they're the more progressive block. So, Okay. so they're they're in the left, but may maraming sides sa left. Basta nasa may more progressive, very matapang stance nila. So, they're composed of si Gabriela Partilis, Bayan Muna, Kabataan, ACT Teachers. So, si Franz Castro. Yeah. So, yung mga confidential funds. So, sila yung
gumulong din sa House yung nag-help na ma-expose yung confidential funds. Mm-mm. And sila din yung nagpapagulong din sa mga investigations kay Sara Duterte. So, ba't ko sinasabi to? Eto ka na nga. So, dati Jacob, party list lang sila. Oo. Ngayon, they're trying to secure a Senate seat. Okay. Paano? Buong coalition, 11 candidates of their own, wala pang guest candidate, na parang galing sa taong bayan. Okay. Ang tawag nila sa slate naman nila ay taong bayan sa Senado. Okay. Do you know why? Why? Ito na nga. Kasi yung mga kandidato nila talagang from the sectors. Example, so si Franz Castro, Teachers Party List Representative, Oo. tatakbo sa Senado. Si Arlene Brosas naman sa Gabriela. And then, si Teddy Casino, dati siyang party list representative ng Bayan Muna, tatakbo din siya. And then, si Liza Maza, Oo. Gabriela din, tatakbo. So, itong apat na to, for starters, ito yung mga nanalo na sa party list. Pero alam mo kung sino kasama nila? Sino? Sectors. Mm-mm. Like for example, hindi mo, malamang pag sinabi ko sa iyo to, or sa nalaman ng Paulmates to, parang unang beses lang nila maririnig. Pero ito yung strategy nila. For example, Jerome Adonis. Okay. So, labor leader siya. Oo. Tapos, si Jocelyn Andamo, parang Secretary General siya ng Filipino Nurses United. So, Okay. nurse. Ronel Arambulo, Oo. Pamalakaya. So, mangingisda. Okay. Actually, taga-Binaunan to eh. Ah! Kaya nga eh. And then, si Mimi Doringo sa Urban Poor, Oo. kadamay. Si Modi Floranda, siya ang national president ng Piston sa mga driver, chuper. Mm-mm. Si Amira Lidasan sa mga Moro, sa Sandugo. And then si Danilo Ramos, chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. So, probably you haven't heard of them. Pero sila yung tinutulak ng Makabayan Coalition na iluklok yung taong bayan sa Senado. Oo. Anong thoughts mo with, like, they are not familiar names eh. Oo. Pero they represent a sector. Parang I feel like it's, in terms of winnability, I am not sure about their move, but to put the advocacy out there, to put what they stand for out there, I give props to them. I really commend them for doing it. It's such a brave move, especially going for a Senate, a Senate run is expensive as Totoo. hell. You need a lot of money for that. And just to risk that, just to put your name out there, I feel like there are times kasi na it's what matters isn't just to secure a slot, Oh. but to put your name out there, to put what you stand for out there, and to put the word out there about the advocacies that needed to be put out there. To talk about those issues. Kasi maraming issues na hindi napapag-usapan with the usual names or the traditional names that we put out there. So parang these names also widen the discussion, which is also important. But if we talk about winnability, I am not 100% sure. Or I'm not even, let's say, umabot pang 50. Well, nasabi ni Jacob. Pero totoo yung sinabi mo. Oo. Parang their advocacies, maganda eh. Kasi they're bringing these conversations, yung concerns ng sectors, to the national Yeah. platform. Na kung sa mga debate, kung sasali sila, ganyan. Yeah. Mas malalaman tao, kailangan to. At the same time though, tama ka. 12 tong Senado. 11 yung pangalan nila. What are the chances na mananalo sila sa mga Cayetano, sa mga Revilla, sa mga Binay? Hard pill to swallow, less than 10%. Oh. Or Totoo. less than 5. Parang it would be one great miracle for me. Yeah. If at least isa sa kanila makapasok. But, I mean, what they stand for na lang talaga. Just to put the discussion If you out want to there. vote based on your principles, and Oo. naniniwala kayo sa pinaglalaban nila, go. Do for it. Pero may reality rin sa politics na hindi lahat tayo ay bumoboto ng ayon sa prinsipyo. Oo. Iba ay bumoboto dahil sa ganito. Or sa pagkakakilala. Pagkakilala. Kung ano man kilala, kung napugian mo siya. Yun lang yung masakit na reality sa politics natin. Ngayon, Jacob, I think
may further discussion pa tayo sa names. Pero sino yung mga hindi natin nabanggit pa sa list sa mga assignment, I think party list. party list? Yeah. De Lima, Bagilat, and Tanyada is Mamamayang liberal. won't be running for the Senate but actually will be running for a party list seat. And then si Doc Willie Ong. Yeah, Doc Willie Ong, Si- after announcing na may Cancer Cancer. siya. announced that he will be running for the Senate. Medyo teka lang kay Doc Willie Kasi sabi niya nun na-stress siya sa politics. Oo, tsaka parang na-feel niya na nagamit siya. Tapos tatakbo ka ulit. Parang, May sakit ka. Doc, may cancer ka, Doc. Kaya mo bang maglingkod ng 6 years, Doc? I mean, sana gumaling ka, Doc. Sana makarecover ka, pero Doc naman. Nag-aano ka, Kikimo. Kikimo ka. Kalbo ka na. I mean, marami ka pinagdaraanan. Sigurado ka ba talaga, Doc? Tapos eto nga si Wilbert Lee. Mm-mm. Sa Action Demokratiko sila pareho. Si Lodi de Guzman, tatakbo din. Oh, yeah, I Ah, saw sa sa party. email. Nag-email din sila. Nag-email din sa amin. Tsaka si Luke Espiritu. Oo. Sila yung email nag-email kahapon. din sa amin. Sa Partido Lakas ng Masa. Yung sa Oo. PLM, another labor sector. And then si Chavit Singson daw. Oh! Yeah. Oh! And ito pa, yung franchise killer. Si Si- Rodante Marcoleta. Is he running again? Yes, he is. So, very, very, Well, he ran last time. Yeah. He didn't win. and eto, tingin mo, tatakbo yung mga Duterte. I'm not sure. Like, Parang, lagi kasi silang back and forth eh. So parang, ako, let them run if they want to run. Let them surprise us. oh, Because at this point, we have seen the worst. I don't think we will be surprised by anything else. totoo. Parang hindi ko na alam kung may magagawa pa silang magugulat ako. Kasi parang, every time may gagawin naman sila, okay, I know. I kind of expected that. Oh. I kind of saw that coming. And eto pa, I think, marami pa tayong pwedeng ungkatin. Lalo sa lokal. Kasi si Oo. Vilma, Vilma's running? yes. I thought For- Luis is running. Yung anak, Yeah, you mentioned it to me. Luis, Vilma, and another recto na anak nila. Sa Sabi daw. Batangas. Yeah. Oh. So, pwede mo lang pag-usapan. Actually, yung may Lenny pa. Lenny, Naga. Oo. And then, And then Gwen is a historic 6 terms ata tsaka or 6 gulo-gulo yung nominations mga as yung sa mayor. governor. Sa Cebu din, alam ko gulo-gulo Oo. sila. So, I think marami pa tayong pwedeng ungkatin dyan sa mga party list Oo. and sa developments niyan. Pero ngayon, Jacob, nandyan na yung mga kandidato. Ang tanong, bakit natin kailangan bumoto para sa parating na 2025 elections? Mm-mm. Sagot, Okay. Mr. Q&A. It is our right. It is our duty. Parang tinanong din yan sa Mr. Q&A na parang, Please face the kung cam. wala kang iboboto, boboto ka pa rin ba? Oh, 'Di ba? Ang interesting question. Kung wala kang iboboto or kung wala kang gustong kandidato, boboto ka pa rin ba? Either you ganda yan, like any candidate or not, you must exercise your right to vote. Because there's that capacity of abstaining din naman. And it's showing the right of the power of the public to abstain from the election. Nakita natin yan naman sa UP, 'di ba? oo nga. Oo. So parang we might think na that one vote won't count. Pero just think how you allow yourself to be heard. Mm. Because at the end of the day, sabihin man natin na kaninong boses ang mas nananaig, yung mga taong mamamayan o ng gobyerno. Nalala ko to, lagi tong debate sa Miss Q&A eh. Parang sabihin man natin na ang nananaig na boses ay ang boses ng gobyerno. Ito na yung tanging pagkakataon natin na napapakinggan tayo. Totoo. Na parang when we exercise our right to express ourselves in, for example, in public demonstrations, in rallies, or speaking up, there are rare times that we are being heard. But this is one of the rare times. This is the monumental time or the most significant time na they are asking for our voice. Na they are asking for our opinion. So, during this time, na hirap na nga tayo magpakita ng boses natin habang nakaupo sila. Bago pa sila paupuin, ipakita mo na yung boses mo. Ipakita mo na kung sino yung gusto mong piliin. Ipakita mo na kung ano yung kakayahan mo. Or ipakita mo na yung kakayahan mong pumili ng tama at paupuin yung mga taong
nararapat na mapaupo. Because as much as they have the power to decide after being seated, you have the power to let them sit. So, Go. but parang Tuloy, ngiti-ngiti ka. oh. You have the power to let them sit. So parang it is our responsibility then who is being seated. They only have the power after they sit, but before they sit, they don't. It is up to you guys. It's up to us. It's up to the public. So it's up to you to make the decision. Will you make your voice count or not? And I? Thank you. Yun, napapangmalakas sa sagot ng ating... Hello! Excuse Oo nga, me. diba? Socio-political awareness who? At ayun, ang dami na sinabi ni Jacob. Sana napakinggan nyo. Pero sa hinaharap ng bayan natin ngayon, mataas ang presyo ng bilihin, traffic pa rin, binobomba tayo ng mga water cannon ng China, marami pa rin pogo na kailangan paalisin, mas na-uncover natin yung krimen ng Administrasyong Duterte. Napakarami nating problema. And kagaya ng sinabi ni Jacob, itong pagboto ay isa sa mga parang pinakaminsanang pag-exercise natin ng karapatan natin bilang mamamayan na ipakita sa pamahalaan, ipakita natin kung ano yung pipiliin natin, na iparinig sa kanila, ipakita sa ito yung boses natin, ito yung pinapanindigan natin sa pamamagitan ng pagpili ng mga kandidatong ito sa balota. Dahil more than anything, kahit mga political dynasty yan, kahit mga palagi-lagi na lang umuupo, pamilya sila dyan, nasa atin bilang mamamayan yung kapangyarihan na iluklok sila dyan o pababain sila sa pwesto. Pumili tayo noong 2022 ng mga taong pinanindigan natin, ng mga taong pinaniniwalaan natin. Mas kailangan nating ipakita yon lalo ngayon 2025. Given sa dami ng issue sa bansa natin ngayon, nag-aaway yung dalawang malaking faction sa pamahalaan natin kay Marcos Duterte, kailangan pakita natin yung boses natin amidst these political conflicts na piliin natin yung mga tao sigurado tayo na ipagdalaban talaga tayo. Hindi yung makipaglaban para sa China, hindi yung para sa mga bulsa nila, sa mga negosyo nila, sa mga interes nila. But piliin natin din yung mga kandidato na sigurado tayo na at the end of the day, nire-represent nila yung stand natin, nire-represent nila kung ano yung gusto nating mangyari sa pamahalaan and sa bayan natin. And yun, paano yung tanong mo kanina sa Q&A, yung kung wala kang kandidatong iboboto or wala kang gustong iboto sa mga kandidato, boboto ka pa rin ba? So sa ganung klaseng sitwasyon, mahalaga din na maunawaan natin na every vote counts. Even if mag-abstain ka, mahalaga for me na pumili ka ng 12. Kahit sabihin natin na very trapo, very mga tarantado yung iba diyang mga nakaupo. Hindi na parang paulit-ulit na lang. I think voting is also a strategic choice. Na kahit sabihin mong hindi ayaw mo sa kanila or political dynasty yan, kung yan yung mga taong magiging fiscalizer talaga, yung masisiguro mo kahit ganyan sila na makikip nila tong mga tao sa kapangyarihan in check. Na alam mo na kahit paano epektibo sila sa ginagawa nila and hindi sila magiging sunod-sunuran lamang sa gusto ng pamahalaan. And mare-represent nila, mag-push forward nila yung mga pinaninindigan mo. I think you need to make that choice. And that choice starts now. Educate yourself. Ito, nilatag na namin yung mga kandidato, but more than anything, sumubaybay ka sa mga mangyayari sa mga susunod na buwan. And kung gusto mo namang mag-put forward na action, maging volunteer ka, kaya atin mo yung mga kaibigan mo, kapamilya mo, na bumoto sa mga tingin mong deserve na kandidato. Kasi, hindi lang naman to para sa'yo. Hindi lang naman to para sa amin, kundi para sa amin to lahat. And I thank you. Oo. At sabi nga sa PB, you have the power to vote. BBS. Space. Name of housemate. Shota. Kaya BBS Fiang po. Eme! Pero yun, sana nagustuhan nyo itong discussion namin. Oy, napatunayan. And kung gusto nyo mga ganito, sabihan nyo lang kami. Pwede naman kayo maging ganito. Excuse me. me. Fight tayo, fight. Ayun. Excuse me, nagpapatunay. Brainy. Go. At yun na nga, salamat sa pakikinig sa aming makabuluhan na discussion na ito. This is one of the rare times that we do this, but we hope you It's not the enjoy. rare time. Yeah, and I mean, in the history of GKY, Yeah. we rarely do this. But we hope that this is a good turn into allowing more
conscious conversations and more Conscious. conscious conversations to be more socio-politically aware. Yes. Gusto ko yung kanina makikita mo yung stark difference namin ni Lance. Si Lance yung very matanglawin. Tapos ako yung konyo version. Okay lang naman. Ako yung Baka okay lang naman in the sense Oo. na they love that for Yeah. us. oo, makikita mo si Lance yung Oh. ayoko nang Go na. Yun. Ano mo na? So if you like this episode, you may comment on our Tugon Mo form. If you want to see more of this, comment also dito sa Spotify. And if you also enjoyed this episode, why not give it 5 stars? Hit the follow button, hit the notification bell because naglalapag kami ng episodes every Saturdays. So why not don't miss it and prepare yourself because you should prep for what is coming up. And also, if you like this episode, you may post this on your social media accounts and prep to tag us. It's at GKY Pod on all social media platforms. And where can they find you? It's LNCRVDA on Instagram at Lance Arevada po. Tumatakbo. And Sabi din na tunog, daw ako, politiko. I told you. Oh, marami I nagsasabi told you sa 2 akin. years ago. Oh, totoo yun. When I first met you, sabi ko talaga, Mukhang you politiko. sound like a politician. Pero wala akong pera. You so bawal ako can maging politiko. run as mayor. Mayor po ng Binangonan. Lance Arevada, Ako po ang 2045. Mr. You know who, alam mo na, kabahan ka na, andito na sila sa Revada. Magsisimula yan. At ikaw ba, Ako kasama naman, it's the Charles Jacob on all social media platforms and I'm just here as a support. At sa mga candidates dyan, kung gusto nyo, usap tayo sa branch dyan. It's at nakitokasiyanpod@gmail.com. Or if politiko kayo at gusto ninyo ma-interview namin kayo dito. Malay Hi mo, po! malay natin. Hi po, Sir Kiko. Hi po, Sir Bam. Good morning po. Hi Ako po, Senator si Ivy. Jacob. Emmy. Huy! I mean, we cater to Oo. all sides. Malay natin in the coming months, abangan niya. Ayan. At once again, huwag nating kakalimutan, mahalaga ang halalan sa 2025. Piliin ang mga kandidato, maging educated sa pagpili mo, at lagi, piliin ang para sa bayan. At once again, ito pa rin ang Ganito kasi yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.